Yung salitang diktador na Marcos. Gusto nila, mga kababayan, laging nakadikit yung salitang diktador sa dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Kaya galit yung mga militant congressmen. Di ba? O ngayon, sabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, ipagpapatuloy ko niya yung legacy mo. The rich legacy to the Philippines and the Filipino people. Sabi mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ika-106 na birthday ng kanyang tatay, your legacy niya lives on. Malamang niya Mr. Maravillas, umusok na naman yung tumbunan ng mga dilawan. Malamang po, kasi napaka-madamdamin mga kababayan ang naging mensahe ng ating Pangulong BBM sa kanyang tatay siyempre. Pero niya Mr. Maravillas, parang iba yung attire mo ngayon. Mag-gym na kasi po ako. Mag-start na akong magpalaki ng pandesal. Di ba? Importante kasi mga kababayan kasi malapit na tayo maging senior citizen. Kailangan maging healthy and fit po tayo, di ba? Soft opening kasi ng aming fitness gym, mga kababayan, yung colossal fitness gym ng aking anak. But anyway, mga kababayan, before we continue, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos, umuwi muna sa kanilang province sa Ilocos Norte mga kababayan para gunitain ang ika-106 na birthday ng kanyang tatay. Di ba? Siyempre, very close mga kababayan ang ating Pangulo sa kanyang tatay. Na siyempre, junior siya po. Tingnan ninyo yung bata pa si President Bongbong Marcos. Very iconic yung mga pictures na yan. Makikita natin sa mga history books. Pero galit yung mga militant, congressmen. Kasi nirevise daw ng DepEd yung mga history books. Inalis yung salitang diktador na Marcos. Gusto nila, mga kababayan, laging nakadikit yung salitang diktador sa dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Kaya galit yung mga militant congressmen. Di ba? O ngayon, sabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, ipagpapatuloy ko niya yung legacy mo. The rich legacy to the Philippines and the Filipino people, mga kababayan, na inyo anyang sinimulan para sa mga mamamayan. So sabi rito, your legacy niya lives on. And for as long as I'm here, I will use everything I learned from you to continue your work. The President said on the 106th birth anniversary ng kanyang tatay na isinelebrate mga kababayan doon sa Batac, Ilocos Norte ngayong araw na to, September 11. Sa kanyang speech mga kababayan, the President extended his gratitude to all those who worked, to all those who took time to celebrate with them as he paid tribute to his father's legacy, especially
for the peace in order that he fought and stood for, and the development he left to the Filipino people. Talagang uhusok na naman ito. Mga kababayan, yung mga critics ng Pamilya Marcos. Kasi di ba, pag sinabing Marcos, ang gusto nila, mga kababayan, na isaksak sa isip ng mga kabataan, Marcos, diktador. Magnanakaw, birdogo. Ganon, mga kababayan. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, his father is truly a Filipino and an Ilocano icon. Totoo naman po, pure Filipino talaga po yung mga Marcoses. So sabi niya, for the peace in order that he fought and stood for, the development that he inspired our citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon, whose exceptional mind matched the nation-loving spirit that he possessed and that he demonstrated. Sabi ng ating Pangulong, BBM. BBM. Di ba? Ito, mga kababayan, yung portion ng kanyang speech kanina po doon sa Ilocos Norte. Pakinggan po natin, mga kababayan. Visit the life that has left such a rich legacy to our nation, especially when done in the company of our family and in the company of our friends in our community. It's with a very grateful and a joyful heart that we commemorate my father, President Ferdinand Edralin Marcos, on his 106th birthday. It is indeed heartwarming to revisit the life that has left such a rich legacy to our nation, especially when done in the company of our family and in the company of our friends in our community. So even if I not get to name you all, allow me to thank each of you, officials, residents, guests alike, for taking the time out of your day to celebrate with us and to honor my father. For the peace and order that he fought and stood for, the development that he inspired our own citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon whose exceptional mind matched the nation-loving spirit that he possessed and that he demonstrated. It is my earnest hope that my late father's values, ideals, and visions for the country will spur you into aspiring for greater roles and more meaningful endeavors, much like how these have inspired me. Let us act in our own small and unique ways to support government, to support our people, and all the initiatives and programs, and continue to instill in every Filipino the sense of ownership and accountability in building our great nation. The Philippines is ours to love, and the path to a new Philippines, a more equitable, sustainable, and resilient one, is ours to make. In his memory, may our actions from this point on be directed by the desire to preserve and share the rich heritage of our province, of our nation. Yan po, mga kababayan, yung porsyon ng mensahe ng ating Pangulong Bongbong. So sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nanawagan siya sa mga kabataan, to young leaders and government officials to emulate the values, ideals, and vision of his father for the Philippines and the Filipino people, just like this inspired him to lead the country. Ito yung rason, mga kababayan, kung bakit siya tumakbo bilang Pangulo ng ating bansa, para ipagpatuloy yung mga magagandang nasimulan, mga kababayan, ng kanyang tatay, na after na patalsikin ng mga inggitiro na mga dilawan na sabi nila sila yung magdadala ng pagbabago sa ating bansa. Ayun.
Nasira, mga kababayan, yung ating bansa, yung ating bayan. Nilamon ng mga dilawang Chinese. Di ba? Yung mga Chinese po, talagang dilaw. Yellow race. Kaya pinagkaisahan, mga kababayan, yung si Apo Lakay ng mga dilawan. Talaga. Hindi lang yung kulay ng kanilang politika, kundi pati nung dugo, yellow race. Mga Chinese, di ba? Kung tayo po brown race, lahing kayumanggi, yung mga Chinese po, yellow race. Kaya po yung mga members ng CCP Laban, nagtaka pa kayo kung bakit mga anti-Marcos po sila. Di ba? Yellow nga po. Yellow race. Yun ang kanilang pinaglilingkuran. Ngayon ko niya, Mr. Maravillas lang na-realize yung ganong pananaw. Ganon po talaga, mga kababayan. Kaya beware po sa 2025 elections, lalo na sa 2028. Mag-ingat kayo sa mga politiko na supporting the yellow race. Mga dilaw, mga kababayan. Kaya sabi rito ng ating Pangulo, instead, let us act in our own small and unique ways to support the government, to support our people, hindi yung Chinese. Our people in all the initiatives and programs and continue to instill in every Filipino the sense of ownership and accountability in building our great nation, hindi yung maging province ng China. Sabi rito po, mga kababayan, before concluding his speech, President Marcos emphasized that the Philippines is for the Filipino people to love and the path to a new Philippines, a more equitable, sustainable, and resilient one is for the Filipino people to make, hindi sa mga Chinese. Tama, mga kababayan? Idinagdag ko na lang po yon na sa mga Chinese, hindi man yung kasama sa speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Just for emphasis po, na pag sinabi po na para sa mga Filipino, talagang para sa mga Filipino. Tama pa? Kaya nga po, mga kababayan, nung after na manalo si President Bongbong Marcos sa pagka-Pangulo, in-interview siya, di ba, ni ni Tony Gonzaga. Nireveal niya doon, mga kababayan, na nung magbisita siya, ito yung mga sinabi niya doon sa harap ng puntod ng kanyang tatay. Sabi niya rito, you should be here, Anya, because this is yours. Yung kanyang pagkapanalo, dinedicate niya, mga kababayan, sa kanyang tatay. This is not all mine, sabi niya. This is yours. This is yours, my mom. It's your good work that brought me here. Yung pagtanaw ng utang na loob sa kanyang tatay na nag-inspire sa kanya, mga kababayan, para maglingkod sa mga mamamayang Filipino. Kasi nakita niya ng buong-buo, mga kababayan, sa kanyang paglaki, na-witness niya kung paano maglingkod ang kanyang tatay sa mga mamamayang Filipino. Yun ang nagtulak sa kanya, mga kababayan, na i-emulate, gayahin, pati yung leadership style ng kanyang tatay. At lalo na siyempre, yung kanyang dedikasyon sa public service. So sabi niya sa kanyang madamdaming mensahe, don't leave me now. I'm going to need your help. That's what we talk about, sabi niya sa interview ni Tony Gonzaga. Habang bumubuhos, mga kababayan, yung kanyang luha sa kanyang mga pisngi. Ito po yung interview ni Tony Gonzaga. Iparinig ko po sa inyo yung portion
ng kanyang mga sinabi. Yan po. Dali lang po. Yan po. Yung Pangulong Bongbong. Andali po. You make me cry. Napaiyakan niya ako. It makes me cry. You should be here. You should be here. Why? Since she's yours. You make me cry, anya, sabi niya kay Tony Gonzaga. This is not all night. This is yours. Talagang This is my mom. umiyak yung ating Pangulo po. It's your good work that brought me here. So sabi ng ating Pangulo, when I spoke to him, referring to Apo Lakay, yung kanyang tatay, I said, it's time for you to rest now. Don't worry. We'll be here. We'll continue. I will use everything I learned from you to continue your work. I will continue your work. Kaya, mga kababayan, hanggang ngayon, ayaw iwanan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung Department of Agriculture. Kasi yung agrikultura po, yun ang talagang tinutukan ng kanyang tatay noong panahon. Kita ninyo to? Yeah. Very iconic ito pong picture na to, mga kababayan, kung saan si Apo Lakay kasama yung mga farmers. Nagtatanim ng palay. Para po ma-encourage yung ating mga farmers na magtanim po at bigyan ng importance po yung agrikultura, na ang pagiging farmer po is a noble profession. Hindi yung pag ikaw ay farmer ay itinuturing na mababang oring hanap buhay, di ba? Gusto niyang i-elevate mga kababayan yung profesyon ng isang magsasaka, ganon. Ganon yung dating Pangulong Apo Lakay. So yun ang sinusundan, mga kababayan, ng ating Pangulong BBM para sa bagong Pilipinas. Ayos? Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.